May iba pa akong video tungkol sa papel ng pagkakaibang kultura sa pagyaman ng kanluraning sibilisasyon. Minsan parang paulit-ulit ako, pero kailangan kong tandaan na hindi ito ang bagong normal. Kahit na nadaragdagan pa ang mga problema, araw-araw may lumalabas na bagong problema. Gaya ng alam mo, pagkatapos ng pagpatay kay Henry Nowak, nakita natin na hindi lang Muslim ang sangkot. Bawat kultura ay may tendensiyang magsama-sama. Maliban sa isang kultura, ang katutubong kultura ng mga bansang kanluranin. Sila lang ang hindi pinapayagang ipagtanggol ang sarili nilang kapakanan. Sila lang ang hindi pinapayagang panatilihin ang kanilang paraan ng pamumuhay. Pero ang lahat ng iba ay pinapayagan. Kung isipin mo, napakakaiba nito. Walang kahit isang kultura na uunahin ang multikulturalismo. Bawat kultura sa mundo ay inuuna ang sarili nito, tulad ng bawat nilalang, bawat tao, lahat ng bagay. Bawat buhay na organismo ay inuuna ang sariling pag-unlad, ang sariling kaligtasan. Ngunit ang mga kanluranin lang ang hindi pinapayagang panatilihin ang kanilang pamumuhay. Medyo kakaiba kung iisipin mo. At hindi lang ito sa makabagong panahon. Ganito na ito noon pa man. Habang panahon sa kasaysayan ng tao, walang kulturang mas pinahalagaan ng ibang kultura kaysa sa sarili nila. Hindi pa ito nangyari. Kaya habang ang mga kalalakihan natin ay pinupugutan ng ulo sa kalsada, nagawa ko na ang video na ito dati. Hindi ko na ipapakita ang video dahil masyado itong marahas at masilan. May separate akong video tungkol dito. Kita nyo, may lalaking Aprikano na nakapatong sa isang puting lalaki na siguro ay Irish. Tinangka niyang putulin ng ulo nito sa Melbourne. Isang 16 na taong gulang na puting binatilyong sinundan papasok sa kanyang bahay ng mga migrante mula Sudan, mga kabataang lalaki, at siya ay sinaksak ng 50. 6 na beses hinampas ng mapurol na bagay ng 60. 6 na beses at siya ay namatay. At isa sa kanila ay hindi man lang nakulong dahil siya raw ay masyadong bata. Ito ang nangyayari sa mga kalsada ng Europa. Nagkakagulo sila. Tingnan mo. Nangyari ito sa Brussels, ilang araw lang ang nakalipas. Ginagawa ito ng pangalawa at pangatlong henerasyon ng mga Belgian. Kaya gumuguho ang buong kanluraning sibilisasyon. Tama ba? Hindi lang ito tungkol sa pagkasunog ng lungsod o sa mga lalaki at batang lalaki na nasasaksak at pinupugutan. Kasama pati mga babaeng kanluranin. Panurin mong bagong video mula Alemanya. Handa ka na? Tingnan mo ito. Ito ay... Hindi ko alam kung ano ito. Muli, ito na ang bagong normal. Sinabihan tayong tanggapin ito. Tingnan mo ito. Malinaw na, hindi ito Aleman na lalaki. Isa siyang batang babaeng Aleman. Hindi ko alam edad niya pero bata pa siya. Tingnan mo kung paano siya umupo at nagbigay ng senyas ng oral sex. Hinawakan at dinakma niya siya. Sabi ng babae, hindi, tingnan mo yan. Pwede itong maging kapatid mong babae. Pwede itong maging anak mong babae. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Oh, tingnan mo siya. Talagang walang hiyang mga tao. Ginawa ito ng ating mga politiko. Dinala nila ang mga malilibog na migranteng ito mula sa mga third world na kultura. Tingnan mo to. Nangyari ito sa Espanya. Sige, nangyari ito sa Espanya. 2 kabataang taga Morocco. Ayoko talaga ng salitang yan. Ang hinara sa isang buntis na babae sa isang supermarket sa Espanya. Oo. Ginagawa nila yan sa sarili nilang mga babae sa Morocco. Hindi nila magagawa yon. Hindi nga sila papayagang tumingin sa direksyon nila. Pwede nilang subukan, pero hindi talaga mangyayari dahil iba ang kultura nila ron. Sobrang patriarkal. Oo, ang babaeng Moroccan ay laging kasama ng mga kapatid niyang lalaki, asawa o iba pa. Hindi nila gagawin yon sa kapwa Muslim na babae dahil nakabihis siya bilang Muslim. Kaya alam mo, bawal talaga yon. Maliban kung siya ay modernong babaeng Moroccan na nakasuot ng kanluranin, doon nila raw yon gagawin dahil ayon sa Quran, pwede na raw. Ahora sí. Nagulat siya. Ano tong ugali na to? Nag... Ah? Sabi ng batang yun na gusto mo raw siya. Sinabi niya na gusto mo raw siya. Kaya may isa pang babae na tumayo para sa kanya at sinabi niya na sinusubukan niyang mapahiya sila. Pero wala silang hiya. Hindi mapapakalma ng mga liberal na babae o malalambot na salita ang ugaling ganito.
Hindi nila kaya. Sinusubok ng ating pamahalaan ang pasensya ng mga ordinaryong tao. At alam kong pinakamasama ang Espanya sa lahat. Akala natin masama na ang UK. Akala natin masama ng Australia. Espanya. Nagpasok sila ng 500,000 ilegal na migrante at magdamag, si Pedro Sanchez, ang punong ministro o presidente nila. Hindi ko alam kung ano siya, basta siya ang pinuno ng estado. O siya na nga, kahit ano pa yan. Siya ay punong ministro o presidente. Pinayagan niyang gawing legal ang 500,000 Aprikano agad kahit walang mandato sa politika. Hindi siya pumunta sa eleksyon na sinabi niyang pupuntahan niya, pero bigla niya itong ginawa. Maging ang EU, na laging nagpapakumbaba, ay napaisip kung dapat nilang tanggapin ang mga tao. Nagulat sila at nagtanong, ano ginawa mo? Kaya yon ang ginawa nila. Nagpasok sila ng mga tao mula sa hindi angkop at mapang-abusong kultura, lalo na sa mga mapanupil sa kababaihan at pinalaya ang mga ito. Ang mga mamamayan natin ay literal na madaling mabiktima. Ito ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Tingnan mo ito. Walang hiya, walang takot kahit kaunti. Hindi siya natatakot sa magiging resulta ng ginawa niya. Sino ito? Sino ang gumagawa nito? Wow! Ito na ang bagong normal, mga kaibigan. Sinabihan na kayo na ito na ang bagong normal. Hindi kayo pinapayagang tumingin dito. Meron pa isa. Tignan niyo ito. Inaresto ang isang imigrante mula Morocco dahil sa panggagahasa sa puwita na menor de edad na may autism sa banyo ng kebab shop sa Espanya. Ang batang babae ay kumakain kasama ang kanyang pamilya at pumunta sa banyo nang siya ay inatake. Inaresto ng pulisya sa Espanya ang 36 na taong gulang na imigranteng Moroccan dahil sa umanay lalo pang karumal-dumal na panggagahasa sa isang madaling mabiktimang menor de edad na may autism sa Denia. Ang kaso ay ukol sa insidente sa isang pizzeria at kebab restaurant sa bayang Pantalan ng Espanya. Batay sa information, bumisita ang menor de edad sa establishmento kasamang magulang nang lapitan sila ng suspect na nagpakilalang taga-Belgium at 10 taon nang naninirahan sa bayan. Kung pupunta ang anak mong babae sa banyo ng kahina-hina lang kebab shop, hindi ka na nga dapat nandoon sa umpisa pa lang. Sinasamantala na naman ang kabutihan ng taga-kanluran. Hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Pasensya na. May pakinabang ang pagiging mapanghusga. Tingnan mo ang Dusseldorf. Ang kalagayan dito parang basurahan. Tingnan mo yan? Grabe. Posting. Ito ang kinabukasan ng Australia, mga pare. Palagi kong sinasabi yan kasi tinitingnan ko ang Melbourne, tinitingnan ko ang Sydney. Sabi ng iba, nagkakahiwa-hiwalay na. Pero sa lugar ko, hindi ko ito nakikita. Pero ang malilinis na kalsada ng Melbourne, Sydney at Adelaide, magiging ganito ring magulo at makalat. Mangyayari talaga yan. Nakakalungkot. Pamunahing pamingisdaan sa bawat bansa sa Europa at Amerika. Lahat sila ay napariwara na. Masama na talaga, pero naalala ko nung hindi pa ganito dito. Hindi rin naman ganun katagal ang nakalipas. Hindi talaga naging malinis ang bahaging ito ng lungsod. Tingnan mo ito. Ito ay isang palikurang nasa labas. Oh, itong ihi. Lahat ito ay ihi. Amoy na amoy mo talaga. Sana naamoy nyo rin kung ano ang amoy nito. Kasi grabe, ang sama talaga. Marumi rin ang mga alsada. Heto na naman, may 4 na turistang dumarating. Malinaw naman, meron kang pangunahin. Dito ang istasyon kung saan tayo nagsimula at dumaan. Dahil dito ang mga bus, kaya ito ang pangunahing lugar. Kahit kailan, pwedeng magwala ang mga ito. Magrayot, manaksak, at magsunog ng gamit. Ipinakita ko sa iyo ang nangyari sa babaeng Aleman sa tren. Lugar para turista, lalo na sa mga bagong dating. Kung isa kang turista na dumarating dito, napakasamang unang impresyon nito. Sasalubungin ka agad ng napakaraming walang tirahan. Maraming walang tirahan na dek at namamalimos. Pagdating mo, marurumi agad ang kalsada. Tingnan mo, hindi ko ipapakita ang video. Isang Belgianong teenager ang binugbog ng mga kabataang migrante sa bus linya. Nangyari yon sa Belgium. Ilalagay ko ang link sa description para sa gustong manood. Sobrang brutal talaga. May isa pang nangyari. Itong 30 anyos na Polish na modelo, si Anna Aksumit, ay inatake ng 7 hanggang 8 kabataang lalaki, siguradong hindi mga Italyano, sa lungsod ng Milan sa Italia. Ito ang sinabi niya tungkol sa nangyari pagkatapos. Pinalibutan at binugbog siya. Malapit na siyang gahasain. May lalaking nagligtas sa kanya at nais niya itong makilala. Apunta siya noon para mamili ng bugbugin siya sa mukha at tiyan. Kwento niya,
Muntik na siyang gasain pero sumigaw siya at tinulungan ng isang Italianong lalaki. Inatake niya ang mga suspect at napaurong sila. Hindi niya alam ang pangalan ng lalaki, pero iniligtas siya nito sa panggagahasa. May mga pasa sa katawan ng modelo. Tingnan mo, sobrang lupit. Ginawa ito ng ating mga pinuno at ng mga politiko sa kanluran. Sige, pakinggan natin ito. Isang babaeng Aleman mula Berlin ang nagbabahagi ng kanyang karanasan. Pakinggan ninyo. Ako ay inatake sa unang pagkakataon sa aking buhay. Nasa Berlin ako at naghihintay ako sa isang kaibigan at gusto ko lang magpalipas ng oras. Kaya naisip ko, sige, punta muna ako sa... Sino ba ang mag-aakala na ayos lang pumunta sa isang parke sa Berlin o Paris? Pati na rin sa London. Ligtas pa ngayon ang Melbourne pero hindi magtatagal pare. Darating din ang ganitong kalokohan sa Australia. Wala akong iniisip, nag-relax lang ako sa damuhan at nakapag-usap sa isang kaibigan habang nakalapag lang ang cellphone ko dito at naka-loudspeaker ayon. Wala din akong iniisip na kakaiba o malaki. Bigla na lang, ayun, nawala ang cellphone ko. May isang lalaki na basta na lang kinuha ang cellphone ko. Sobrang nagulat ako. Napasigaw talaga ako agad. Hindi ako mabubuhay kung walang cellphone. Maswerte pa siya kung iyon na ang pinakamasama sa kanya. Nanakawan siya ng cellphone. Mga ideya ng kanta, bangko. Wala akong alam, bahala na. Kaya hinabol ko siya, nag-ingat din ako. Sabi ko, hindi, ito ay. Kapag nangyari yan mga pare, huwag niyong habulin. Huwag niyong subukang labanan ng magnanakaw niyo. Kasi hindi niyo alam kung anong gagawin niya. Baka saksakin pa kayo. Nasabi ko na dati, kaya kayong saksakin ng mga yan kahit dahil lang sa saging. Ano sa tingin niyo? Hindi naman nila kayo sasaksakin o papatayin dahil lang sa cellphone o 50 piso. Hindi talaga sulit. Maliban na lang kung marami kayo. Doon nyo na ibuhos lahat kung ganon. Hinihintay ko ang sandaling yon. Handy, kunin ko ulit yon. Noon, sobrang inosente ko. Pwede pala minomonitor na yon. Buti na lang, mas mabilis ako kaysa sa kanya. Sinundan ko siya papunta sa mga damuhan. Ang tanga nun. Ang tama niya, hindi pa niya inilabas cellphone ko. Oo, Ja. Anong plano mo? Kakausapin mo siya? Pahingi ng cellphone mo. Lalabas ka sa gulo gamit ang daldal mo? Ano ba yan? Palagi niyang sinasabi, grabe, please, wala akong pera, wala talaga akong pera. Kung tutusin, pwede iyong isang taktika. Pumunta ka sa isang tagong lugar, hintayin mo sundan ka ng babaeng iyon. Tapos, ano na? Ang tanga naman nun. Isipin niyo, buong oras nasa telepono ang kaibigan ko, kaya narinig niya lahat. Wala siyang magawa, kaya tinawagan niya ang pulis at iba pa. Kawawa talaga siya, tapos hinawakan niya ang cellphone ko at ayaw niya itong ibigay sa akin. Nagmakaawa na ako at sinabi ko, ibalik niya kasi wala akong ibang gamit, pero parang wala lang talaga sa kanya. Tapos, ang sabi lang niya sa akin, so, kailangan natin ng mission o kaya sa English o Deutsch para ibigay niya sa akin yung bagay. Ayan na, sige. Wow, ayan na. Alam ko na mangyayari yon kahit malayo pa. Kaya sinadya niya magpahabol sa tamang bilis at inalok niya siya. Umalis ako. Tapos na para sa akin. Doon ako tumigil makipag-usap sa kanya. Ang telepono o ito? Dito nga. Diyos ko, anong nangyayari? Totoo ba to? Nangyayari ba talaga to? Kinausap ko na lang si Diyos. Wala na akong ibang naisip gawin sa sandaling yon kundi magdasal. Kaya nagdasal na lang ako. Malakas, sobrang lakas. Paulit-ulit kong sinabi, Diyos, tulungan mo ako. Ganun lang. At tarang nakatulong talaga yon kasi agad siyang bumitaw. Basta iniwan niya ang cellphone at ako. Parang yung salitang, Diyos ay talaga may epekto pa rin sa mga tao. Grabe, yun ay lalaki, hindi. Pakiramdam ko parang isa akong tagapagtaboy ng demonyo na nagtaboy ng isang demonyo. Grabe, oo. Tapos tumakbo talaga ako palayo. Bumalik ako sa backpack ko, buti na lang nandun pa. Dali-dali kong kinuha ang sapatos ko, pati medyas, tapos tumakbo agad ako papunta sa unang babaeng nakita ko. Kasama niya ang asawa niya noon. Grabe, sobrang shock ako noon, kaya tumakbo ako sa kanya at sabi, hello, pwede niyo po ba akong tulungan? Akala niya nakadroga ako kasi daw palang park yun na maraming adek. Kailangan ko talagang pigilan ang panic attack ko noon. Huminga ako ng malalim at hindi na makapagsalita ng maayos. Tingnan mo yan. Siguro yung isang tao ay woke kaya hindi siya naniwala.
Akala niya nakadroga siya kasi nagpa-panic attack lang pala. At hindi ko alam kung bakit ka nagkakaroon ng panic attack sa puntong ito. Kasi kung ikaw ay nasa London ako, seryoso, hindi ako nagbibiro. Naniniwala ako na posible talagang may mangyari. Kaya palagi akong handa sa isip ko na pwedeng ma-hold up o mapasama sa gulo. Siyempre, iniiwasan ko yon. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi dapat sinasabi kasi hindi mo alam paano magre-react sa ganung sitwasyon. Pero ito na ang bagong normal, mga pare. Laganap ito. Ilan pang video ang gusto nyo makita? Pinigilan ko talaga para di niya isipin na nakadroga ako. Dinala niya ako sa Yuban. Nakuha ko pa rin ang cellphone ko. Nabawi ko ito. Ayoko at tangit ang Berlin. Swerte siya. Nakuha niya pa ang cellphone niya at dignidad niya ay buo pa rin. Nangyayari talaga to. Di ko alam anong kailangan para magising ang kanluran. Lalong lumalala ito. Walang mga feminista, walang mga LGBTQ na tao. Dahil banta ang mga taong ito sa lahat ng mga grupong ito. Lahat ng mga dati-rati makakaliwang progresibong grupo na ito. Ang mga feminista, ang komunidad ng LGBTQ, at syempre, ang mga lalaki. Walang nakikinig sa mga lalaki, pero banta ang mga taong ito sa bawat isa sa kanila. At hindi pa rin natin makita ang sapat na political will para may gawin tungkol dito. Kalokohan, napakadali lang ito. Sa totoo lang, kung meron kang political will, napakadali lang ito. Napakadali lang.